your beloved Boss Mike Cervera. Sa ICC. Nako, masakit ito sa mga DDS, mga kababayan ko. Oo. Pakinggan nyo mga DDS, yung tatay nyong karton, mananatili doon. Mananatiling nakakulong sa ICC sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan Nako. tapos ibasura ng Appeals Chamber ang apela ng kampo ng dating Pangulo na palayain siya. Wala raw kasing naipakitang bagong impormasyon ng defense team sa isinumita nilang medical report ni Duterte. Nauna nang iginiit ng defense team na humihina na ang kalusugan ng dating Pangulo. Nako. Samantala, hinihintay pa ang desisyon ng pre-trial chamber kung itutuloy ang paglilitis sa kasong crimes against humanity laban kay Duterte. Nako, yan ang masarap dyan. So ngayon, mga kababayan ko, yung kanilang paandar na ang Digong daw ay hindi na makakapag-perform o hindi na kayang tumayo o kaya siraulo na. At yun po yung palusot nila na wala na nga matandaan at madali na daw makalimot siya. Pero mga kababayan, kung inyo na mga aalalahan ninyo sinasabi ni Sara, sabi ni Sara si PRRD Eka ang nagdidesisyon kung ano at sino o mananatili pa yung kanyang abogado. Sabing ganon, matapos nun, nakalimutan yata nila yung kanilang mga sinasabi na si Digong nga daw ay isa na hong hindi napapakinabangan. Kung hindi daw mga kababayan meron na daw sakit sa pag-iisip. Sa madaling salita, si Raulo na hindi na makaalala. Mga kababayan, nakalimutan yata yung sinabi ni Sarang ganon, tapos biglang sasabihin, ay, kaya ang nagdidesisyon kung papalitan si Kaufman ay si PRRD pa rin Diba? Ayan tuloy, sinuri ng ICC. Alam nyo ang findings, mga kababayan, ng ICC? Fit to stand, sabing ganon. Mga kababayan, kung fit to stand pala, ang findings ng mga dalubhasa ng mga doktor na tumingin sumuri kay Digunyo, lalo silang napahiya sa ICC. Lalo silang para bang ang nangyayari, tinatakasan nila yung pong pagtatagpo ng kanyang pamilya na biniktima at si Digong mismo na sana'y magkita-kita, mata sa mata. Diba? Titigan kung titigan. Ilong kung ilong. Wag nang ngipin sa ngipin, mga kababayan ko. Baka sa tanda ni Digong na yun, bungal na yun. Baka hindi ho naisot yung ngipin, di talo na siya, walang ngiping dala-dala. Diba? So, ganun, mga kababayan. Ngayon etong mga pinapalabas ng mga DDS na panalangin, pati pansit ginamit nila. Sabi ng mga DDS, etong pansit na ito, sabi pa naman mga kababayan, ang espiritu ng pansit na ito ang siyang magpapalaya kay Digunyo. Putik na yun yung pansit, ginawang anito. Ginawang Diyos nila yung pansit, mga kababayan, Ibang klase talaga, mga kababayan. Pansit yun mga kababayan. Ginagawa nilang dasalan. Ganon katindi yung mga DDS Ginagawa nilang dasalan kung ano-ano. Walastik, walang Diyos, mga kababayan ko, aray ko. Minsan sa totoo lang, mga kababayan, kapag inisip mo, ano bang meron kay Duterte, baka masiraan ka ng ulo. Wag nyo nang isipin kung ano meron kay Duterte kasi pag inisip nyo, masisiraan kayo ng ulo. Baka mamaya nagdadasal na rin kayo sa lugaw at saka lomi. Pero nyo yung mga Duterte supporters, sa pansit na nanalangin, kaluluwa ng pansit, iligtas mo si Digong Eka. Tindi, no? Matindi, no, mga kababayan, Delia Rosario, no? Ngayon, alam nyo na. Kaya hindi maitatanggi, mga kababayan, na marami na talaga din ang nadidismaya sa pamilya, sa kampo ni Duterte.
Sa totoo lang mga kababayan ko, dami nang nadidismaya dyan. Sa totoo lang, ang dami. Kung mayroong budol na totoo, si Duterte. Yung sinasabi nilang budol si Pangulong Bongbong, kalokohan yun eh. Ang totoo at may patotoo at may nagsasalita, eto. Pakinggan nyo mga kababayan ko. Pero sana nakapag-like na kayo lahat, nakapag-subscribe na kayo lahat, at nakapag-share na kayo lahat. Pwede ba yun? Eto na. Ba noong 2016, panahon ng change is coming ng mga berdeng tarpaulin at usong-uso ang fist sign. Maraming Pinoy celebrities noon ang hayagang sumuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, marami na rin sa kanilang nagsabing, pinagtanggol ko pa nga sa mga friends ko. Pero, wala. Nga, mambubudol pa na. I've learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manloloko. ito ang mga ex-DDS celebrities na dating taga-suporta ng mga Duterte pero ngayon pinagsisisihan na ang kanilang naging boto. I was one of the 16 million, but I love my country more than the president. Kita nyo? Sabi ni Bituin Escalante, I was one of 16 million, but I love my country more than the president. Dapat ganun naman talaga. Sa totoo lang naman, mga kababayan ko. Opo tatapatin ko kayo. Ganun din po ako. Mas mahal ko kayong mga kababayan ko at bansa natin. Kahit sino pa maupo. Mas pipiliin ko po kayo kaysa sa mga, kahit pa kay Pangulong Bongbong, mas pipiliin ko kayong mga kababayan ko at bansa ko kaysa po sa kanya. Kasi yung po dapat mauna. Bansa muna bago ang iba. Di ba, mga kababayan ko? Si Martin, hindi ko pinili. Di ba? Hindi natin po pwedeng ipagpalit ang ating bansa, ang ating mga kababayan, ang ating mga kapwa Pilipino para sa mga politiko. So, suporta tayo, totoo sa kanila. Pero mga kababayan, kung ang masasadlak, kung ang malalagay sa alanganin ay ang bansa, at ang mga kababayan nating mga Pilipino, abay kalimutan nyo na ako. Kapag kagano na ipipilit natin na dapat manatili pa rin tayo kung sino yung mahihahalal sa 2028. Sorry, ganun Babayu, ganun, babayu. Hindi ko po maaatim na sumama at ipagtanggol halimbawa ang katulad ni Sara Duterte. Sorry talaga mga kababayan ko. Sige, Toli. Una, andyan ang Barreto family. Specifically si Julia Barreto. Bata pa si Julia noon, Noong 2016, hayagan ang pagsuporta ng Barreto family kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumunta pa nga sa rally noon si Julia Barreto. Makikita Grabe, sa picture na naka-peace sign pa siya noon kasama niya si Cesar Montano at Wala ka, Cesar pala Cesar na magnanakaw din. Marami din daw kinulimbat noon. asawa ni Ay Sigera na si Lisa Dino. Na mga Asawa ni Aiza Sigera. Yung pong sa Itbulaga, mga kababayan ko. supporters din ni Digong noon. Fast forward to 2025, Julia Barreto openly expressed her disappointment sa mga nangyari sa bansa. Ang sabi niya, I myself am a witness to the sadness and the heartache, the pain, the frustration that brought many people from my community. Andyan din si Piolo Pascual, na aminadong sinuporta niya si Duterte noong 2016. Nabudol ka, So, si Piolo, dami yung mga pinaasang mga supporter nyo Diba? Wala kaming magagawa nung kundi hayaan. Kasi yun ang ginusto ng tao Magpabudol sa isang Duterte. Ang sabi niya sa isang interview ng Pep.ph, I've always been pro-Digong ever since. Every time I would go to Davao, pinipilit kong makamit siya. And hindi lang ako pinayagang mag-endorse openly. Pero I've always been for Digong. Subalit sa mga sumunod na taon, nakita ng publiko kung saan siya tumayo. He openly expressed support sa naging katunggalin ng mga Duterte na si Atty. Leni Robredo noong 2022 elections. Sunod sa ating listahan ay si Angelica Panganiban. Noong 2016, isa siya sa mga open supporters
ni Duterte. Sabi pa nga niya sa isang post noon, yung determinasyon na meron siya at saka yung hindi siya natatakot, wala siyang inuurungan. Yun nga. Pero makalipas ang ilang mga taon, kung saan nasaksihan daw niya mga nangyayari sa bansa tulad ng AJK, inflation, COVID response, nagbago ang tono ng Angelica. Mga bobo kasi kayo. Matagal na naming sinasabi na mandidenggoy at mambubudol si Duterte. Anong ginawa nyo sa amin? Inaway-away nyo kami nila Takero. Sa totoo lang, kadalawa kami ni Takero nangunguna dyan dati. Ay, naaway nyo. Away kayo ng away sa akin nun. Di ba? O, tuloy. Naloko ka na ba ng pagmamahal sa maling tao? Oo. Pinagtanggol Madalas. Madalas tayo. Madalas. Sige, tuloy. ko pa nga sa mga friends ko. Oo nga. Pero, wala. Nga, mambubuti pala. Oo. Matapos magpabili mo ko, bili mo ko niyan. Di ba, no? Sige, tuloy. I've learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manloloko. Tama! Iwasan natin ang mga manluloko. Ang masakit niyan, kadalasan mga karelasyon nyo. At kadalasan din mga kamag-anak nyo. Oo, di ba? Yung mga manluloko. Kasama rin sa nagbago ng opinyon si Between Escalante. Naging honest siya at umamin sa kanyang isang tweet. Sabi niya, I was one of the 16 million but I love my country more than the president. Sinabi niya sa Inquirer Entertainment na nagkamali siya at kung mababalik lang daw ang oras, pipiliin niya ang mas makataong kandidato. Nandiyan din si Nikki Valdez. Ang sabi niya sa isang Wala na! Kita nyo, no? Ang daming mga natauhan kay Digong, ano? Ang daming mga natauhan, mga kababayan ko, na mga naniwala kay Digonyo. Ang dami-dami mga kababayan. Dami! Pinaglolo ko nila kasi, host, oo, binoto kita President Duterte. Pati ang pamilya ko, sa paniniwalang magkakaboses ang maliliit na tao. Pero makalipas ang 4 na taon ng pagsubaybay sa mga ninais mo para sa bansa, ano po ang nangyari? Walang nangyari kahit isa. Di nga masagot ni Duterte yan eh. Ano ba ang ginawa ni Duterte? Wala. Walang maipagmalaki mga kababayan si Duterte. Kaya nga kami nagtataka kung anong ginugusto ng mga bobot tanga kay Duterte. Patuloy sila na sumasamba din eh. Di ba? Hindi mo ang Santo Papa, minura mo, pinagsalitan ng kung ano-ano, nawala ang respeto mo sa mga kababaihan kahit may mga anak kang babae. Wala na. May anak na babae, karespeto ba yung mga anak niya? Sige nga ho, mga kababayan ko, may anak si Duterte ng mga babae. Si Kitty, karespeto ba? Si Kitty nga, hindi niya kayang irespeto yung sarili niya. Yung sarili nga niya, binabastos, binababoy niya eh. Paano naman natin ibibigay yung respeto kay Kitty? Di ba? Kung siya mismo, hindi niya marespeto yung sarili niya. Hindi naman artista siya. Di ba? Dahil hindi naman tatanggap ng magiging artista na hindi naman kamukha ni Nikki. Sa totoo lang mga kababayan ko, hindi naman maganda eh. Ewan ko bakit gandang-ganda sila eh. Oo, pinagtabi ko nga yung mukha ni Jen Angeles at saka ni Kitty Duterte. Ang layo eh. Sa itsura pa lang mga kababayan ko, ay nako. Talagang itataya natin yung pato natin kay Jen eh. Sige nga ho, sino? Magsasabing mas maganda si Kitty kaysa kay Jen ko. Yun o! Tao pa mo ha! Dapat ganun! Di ba, no? Ano? Ito na. Ito mo ang personal na galit at paghihiganti. Ilan lamang sila sa mga Pinoy celeb. Pero ninyo, no? Siyempre nga naman mga kababayan. Sino ba naman ang mabibwisit, di ba? Sino ba naman ang hindi mabibwisit? Nawala yung respeto mo sa babae. Press 1 para kay Jen Angeles. Press 2 para kay Kitty. Uy, pagkakataon nyo na mga DDS para mabumoto naman kayo. Iboto nyo si Kitty kahit duling. Diba, no?
Mga kababayan ko, tingnan nyo, sino ba naman ang matutuwa kay Duterte? Nangako para sa maliliit na tao, yung maliliit na tao pinagpapatay niya. Minumura yung mga Diyos, binabastos ang kababaihan. Ayan hindi sa akin galing yan. Ano pa ba naman aasahan nyo sa mga kakampi nila? Tignan nyo si Bong Suntay. Tignan nyo si Pulong. Mahilig sa pokpok. Si Suntay naman, mahilig mag-imagine. Madaling malibugan sa isang babae, makasalubong lang. Di ba, mga kababayan? Si Topacio, kita nyo naman, si Sara Ilago, abay tahasang sinabi na pinagnasahan niya. Di ba, mga kababayan ko, matitindi talaga. Pero mga kababayan ko, mahaba na pala yung oras natin, Pero parang bitin pa tayo. Pero pwede ba mamayang gabi na lang uli, para medyo maganda-ganda yung ating, yung ating kwentuhan. Diba, no? Maraming salamat sa mga nag-press ng 1. So, mga kababayan, muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Syukran. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!